Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Solana. Kung saan ang presyo daw po ni Solana ay magpapatuloy sa kanyang uptrend. Ayan, or mag-uumpisa daw po uli na umangat ito kung yung tatlong factors na ito ay magkakaroon ng alignment or ito ay lalabas or magpapakita. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito, Solana has shown resilience and potential for a price surge toward the ATH or all-time high since the beginning of the bull run, but has not yet reached the price we saw a few years ago. The price chart reflects a promising uptrend, but for Sol to embark on another thrilling rally, certain market conditions and developments must align. Here are the key factors that could act as a catalyst for Solana's upward trajectory. Kaya ayan, maski nagpakita daw po ng magandang performance itong si Solana, nagkaroon ng mga price surges, ngunit hindi pa niya nararating yung kanyang all-time high. Ayan, mula nung nagkaroon siya ng bull run ay hindi pa niya nakakamit or nalalampasan yung kanyang previous all-time high na presyo na atin pong nakita ilang mga taon na ang nakalipas. Ayan, pero kung kapag i-check daw po natin ang kanyang chart ay meron daw po tayong makikita na promising na uptrend nito. Kaya ayan, mukhang si Solana ay naghahanda sa isa na namang uptrend or bull run. At ngunit, syempre, para mangyari ito ay merong kailangang mga conditions at mga developments na lumabas para mangyari ito. At ayon po rito kay You Today ay meron pong tatlong mga factors or tatlong mga bagay na siyang magdudulot dito sa upward trajectory ni Solana. Kaya yan. Ang unang-una po ay yung rise of DeFi and NFTs on Solana. Kaya yan, yung mga DeFi at saka NFTs, ito yung una na factor. At sabi po rito, decentralized finance or DeFi and non-fungible tokens or NFTs have been pivotal in propelling the growth of the blockchain sector. Kaya yan, mahalaga daw po ang DeFi at saka NFTs na ito. Ayan, para ayan mahalaga po yung dalawang ito para mapaangat yung or mapalago yung blockchain ni Solana. Solana with its high throughput and low transaction cost stands as fertile ground for these innovations. Kaya ayan, dahil sa napakababang transaction fee or transaction cost ni Solana at ayan, high throughput, ayan, at saka low transaction cost, ayan po yung parang pinaka foundation niya. Ayan, kaya fertile ground ang sabi po rito. Ayan, para sa mga innovations na ito, innovations para sa DeFi at saka NFTs. Yan, should the DeFi and NFT sector witness a new wave of adoption and innovation, particularly on the Solana network, it could result in a significant inflow of capital, bolstering Solana's market position and price. Kaya ayan, kumbaga tuloy-tuloy lamang po yung DeFi, yan, development ng DeFi at saka NFT dito kay Solana. Ayan, at kung pag nagkaroon ang mga ito ng adoption, ayan, at yan nga yung innovation, tuloy-tuloy yung innovation nila, ay ito raw yung posibleng magdulot ng isang significant inflow of capital. Ayan, may malaking papasok na pondo dito kay Solana, at ito yung talagang magdudulot ng price surge para kay Solana, sa market price ni Solana. Ayan, meron po tayong chart dito. Ayan, Solana Tether USDT po ito.
Yan, sa daily chart time frame. At kitang-kita po natin na naglalaro po siya sa ibabaw ng isang moving average. Yan. Solana, ETF, and institutional holdings. Ito naman po yung pangalawang key factors. Yan, yung ETF at mga institutional holdings. Kung pag sinabi po nating institutional holdings, ay ito po yung mga malalaking organization. Yan, mga kumpanya. Yan, na nagko-hold or nag-i-invest dito kay Solana. At syempre, yung ETF na rin. The introduction of Solana Exchange Traded Fund would mark a watershed moment for Solana, potentially ushering in a new era of institutional investment. Yan, kung pag nag-a-apply si Bitcoin at saka si Ethereum ng kanilang mga ETF, ay syempre, nandyan na rin si Solana. Nakaabang na rin ang kanyang application dyan. Ayan, mag-a-apply na rin yan. At ito na rin ang siyang magdudulot. Yan, syempre magdudulot na rin ito sa pagsabog ng kanyang presyo. ETF would provide a regulated and accessible means for institutional investors to gain exposure to Solana, enhancing its liquidity and valuation. Furthermore, if Solana becomes a staple in institutional portfolios akin to Bitcoin and Ethereum, it could attract substantial institutional capital, driving up its price. Kaya yan, kung pag nagkaroon siya ng Solana Exchange Traded Fund, ay makakapag-attract po siya ng maraming mga institutional investors. Yan, kung pag yung mga institutional investors na ito ang dumagsa, ay malalaki po yung talagang ipapasok nila rito na kanilang mga capital funds. At kung pag mas malaki ang capital funds na papasok dito kay Solana, ay ito ang siyang hahatak sa kanyang market price para umangat sa napakataas na presyo. Yan, at ang pangatlo ay ang crypto as a central bank reserve asset. Ayan, magiging central bank reserve asset na ang crypto. The notion of cryptocurrencies becoming part of central bank reserves may seem far-fetched to some. However, if broader market sentiment shift towards recognizing cryptocurrencies like Solana as a reserve asset, it would mark a paradigm shift in a digital asset valuation. Ayan. Totoo po yan. Kung magiging isang reserve asset ang mga cryptocurrencies, kung pag i-consider po ito ng mga central banks, ay masasabi kong isa na rin po itong catalyst para sa mga cryptocurrencies. Yan. Pero marami pong mga nagsasabi na parang medyo malayo pong mangyari ito. Ayan. Marami pong hindi payag rito. Kasi mawawalan na po talaga ng saysay yung mga fiat currencies natin kapag nangyari ito. Parang papalitan na ng mga cryptocurrencies yung mga fiat currency kapag nangyari ito. This would not only lend immense credibility to Solana but could also lead to a significant re-rating of its market value given the extensive economic power wielded by central banks. Currently, Solana's price chart display a healthy uptrend with moving averages trending upward, indicating sustained buying interest. However, the volume appears to be waning, suggesting that a strong catalyst is needed to fuel the next leg of the rally. The alignment of the aforementioned factors could provide the necessary impetus for Sol to not only continue its ascent but also to potentially outpace its previous highs. Ayan, kay Chainlink naman po yung nasa ibaba, kaya ayan, hanggang dito lang tayo. Ayan, masasabi ko po rito ay ayan nga, umaangat si nakikita po natin dito sa chart ni Solana na tuloy-tuloy po ito sa kanyang pag-angat. Pero ayan, ayon po dito ay mukhang nanghihina na po yung kanyang bullish momentum at mukhang nangangailangan ito ng parang strength or panibagong lakas para magpatuloy ito sa kanyang pag-akyat. At ayan nga, binanggit dito yung mga 3 factors, mga bagay, tatlong mga bagay na pwede pong tatlong mga bagay na pwedeng magpaangat sa presyo ni Solana kung sakaling nangyari ang mga ito. Kaya ayan. Yan ang tungkol dito sa balitang ito kay Solana. Ayan, 3 important factors for Solana.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.